When people we know take their life, usually nagkakaroon talaga ng imprint sila sa mga puso natin. Imprint ng pain, hinagpis, kalungkutan. Lagi nating sinasabi yung, ang bata-bata pa niya. Especially, pag iniisip natin na ang dami pang pwedeng gawin ng taong to sa buhay niya. Napakarami pa niyang pwedeng gawin na magkakaroon ng impact sa iba pang mga tao. The same statement is true para sa tao na pag-uusapan natin ngayong araw. Sure ako maraming makaka-relate dito because this is a story about somebody's mental health and online dating na marami sa atin ang ikinabubuhay ngayon, isinasabuhay ngayon. Lalo na dito sa makabagong mundo. Ang muka ng kwento na ito ay si Liu Jie, o mas kilala bilang Fat Cat. Hindi pa ganun katagal tong pangyayari nito, no? In fact, as of the filming of this video, I think around 1 month pa lang to. So fresh na fresh pa at ang dami pa ng mga tao na talagang enraged dahil sa kwentong to. 20 anyos lang si Fat Cat nung kitilin niya ang sarili niyang buhay. At dahil ito sa breakup niya sa kanyang online girlfriend. Ang online girlfriend niyang yan ay si Tanju. Summarization pa lang ng kwento, mararamdaman mo na napakabigat na nito at alam mo sa sarili mo na hindi matatapos tong video natin ngayong araw na hindi mo iisipin kung ano yung nangyari kay Fat Cat. Pero what makes this story more interesting is what happened after. Maraming mga tao, aminin na natin, ang ginagamit ang pag-ibig para manlinlang. At dito iikot ngayon yung mga katanungan sa pag-ibig ni Tanju at saka ni Fat Cat. Kaya ako ihanda ninyo yung mga puso nyo para sa kwento natin ngayong araw. Bago tayo magpatuloy, meron tayong 1,000 GCash giveaway, kaya mag-like, subscribe at notification bell kayo para makasali dyan. Sagutin nyo lang yung question of the day sa dulo ng video natin at promote ko lang din po ang aking TikTok at Instagram. Nagsishare din po ako ng mga kwento na katulad nito doon. Nung kumalat yung balita na namatay si Fat Cat, dumayo yung napakaraming mga netizens, mga fans, yung mga first time na nakakakilala lang sa kanya, pumunta sila doon sa Shibanzo, Yangtze River Bridge. Nagpunta yung mga fans para magbigay ng mga pagkain, ng mga alay, ng mga bulaklak, at nagbigay ng respeto. Ngayon, iisipin natin, okay na. Alam kong masakit yung kwento pero tapos na, nagigrieve na yung mga tao. Sana mag-heal na sila, tapos ang kwento. Pero hindi pa Hindi pa mahahanap hanggang ngayon, hindi pa nahahanap ng mga tao yung mga peace nila sa nangyari kay Fat Cat. Sadly, this is only the beginning of the story. May mga kwento pa behind it na lalong ikinagalit ng mga tao. At dahil yan, sa isang video na pinost ng kapatid ni Fat Cat. Ito yung video. Video ito nung ate niya at ayon dito sa ate niya, ayon dito sa kapatid niya, na nag-send daw ng 136,000 yuan sa account ng isang babae, itong si Fat Cat. Sinearch ko kung magkano yung 136,000 at nakita ko na mahigit 1.1 million pesos. Doon pa lang sinasabi ko na hala, ang laki nito. Hindi kaya may something na mali doon sa relasyon nila? Pumapasok na rin sa isip ko yung sinasabi nila na gamitan, pero hindi ko pwedeng sabihin yan dahil relasyon nila to, personal na relasyon nila to. Ito pa yung mas nakakaloka. Diyan sa video na yan, isinawalat ng ate ng kapatid ni Fat Cat na isa lang pala sa mga transfer yun. At ang katotohanan ay higit sa 2 taon, 510,000 yuan. Sinearch ko dito kung magkano yun at umabot siya sa 4.2 million pesos.
Napakabata pa niya, early 20s, kakapasok pa lang sa 20s nitong bata na to. At nagbigay siya ng ganun kalaki para sa online girlfriend niya. Online girlfriend, ha? Syempre, ano na naman, nagsalita rin naman itong yung girlfriend niya. Na sinasabi na meron daw siyang 66,666 yuan, yun lang daw yung binigay. Kiniklaim niya, generally, marami pa napakahaba pa ng usapan, pero kiniklaim niya na maliit lang daw yung binigay at hindi 510 kagaya ng kiniklaim ng pamilya nitong si Fat Cat. Marami pa siyang mga resibo na, ayan, papakita ko sa inyo. Hindi na natin iisa-isahin yan dahil napakarami, pero sa mga screenshots na to, makikita natin na madalas nagsasend ng around 3K yuan. At nung sinerch ko, around 25,000, ang laking pera. Ang dalas magbigay. Saan niya ginagamit yun? No, mapapaisip ka, saan ginagamit to? Pero napapatanong din ako, bakit kaya ganon kaluwag sa puso ni Fat Cat na magbigay ng ganyan? Bago natin puntahan yung girlfriend at ikwento yung kabuuan nito, alamin muna natin kung mababalik pa daw yung pera. Sabi ni Zhang Wei, no, isa siyang lawyer dyan sa Shanghai, if ginamit daw yung pera para sa relasyon, no, mga date, ganyan, birthday, anniversary, okay lang daw yon, no? Hindi daw makukuha. Pero sinabi niya na hindi nila makukuha ng buo yung pera talaga doon sa girlfriend. Ayun yung mga sabi nila. Hanggang ngayon, I think, umaandar pa rin tong kwento na to. So, hindi ko pa rin alam yung kabuuan ng kwento. Kailangan pa natin siyang hintayin. Pupuntahan natin ngayon yung babae. And before natin siya puntahan, gusto ko lang din malaman ninyo na itong mga bigayan ng pera na to, halos hindi sila nagkikita din dahil online girlfriend lang. At pangalawa, napakalayo ng lugar nila. LDR, kung baga, di ba? Kaya mapapa-question ka rin, hindi nagkikita tapos ang laki ng binibigay na pera. Hindi kaya naggagamitan lang. Dumadagdag na naman yung ating mga iisipin. Personal kong tanong yan, pero gaya nga nasabi ko, sila lang yung makakasagot kung ano talaga yung nangyari sa relasyon nila. Baka ganun lang talaga sila magmahalan. Eto na si Tanju. Pinanganak siya noong 1997 sa Chongqing. Malaki yung pagitan ng edad nila ni Fat Cat, kaya marami nagtatanong din, dumadagdag lang no yung mga spekulasyon na baka nanggagamit siya kasi mas bata nga, ganon. Kung hindi ako nagkakamali around 6 years, tama ba yung aking kalkulasyon? 2003 si Fat Cat, tapos siya namang si Tanju, 1997. Ang sabi nila, inalam ko rin yung kwento nila, nagkita daw sila sa isang mobile game na tinatawag na Honor of Kings. Gawa ito ng Tencent, ayon sa research ko, na I'm sure maraming nakakaalam sa atin, di ba, ng Tencent, kasi nilalaro din natin yung mga games nila. Marami sa panahon ngayon, no, ang naghahanap ng love life sa mga online games. I'm sure marami dito. Ako personally, hindi ko na-try yan, pero marami akong mga kakilala na nakakahanap sila ng mga love life, na mga napapakasalan pa nila, no, at masaya sila sa online games nila nakilala. So I'm sure marami na nanonood dito sa atin ngayon ang makaka-relate din sa kwento nila. Wag lang sana, no, na kagaya nila, may mga ganitong issue din. And ultimately, sana walang matulad kay walang sumunod sa yapak. Hindi naman matulad. Walang sumunod sa yapak dahil wala kahit sino ang gusto talaga na mangyari ang ganyang mga bagay. Si Fat Cat pala, no, kaya marami din siyang pera kasi isa siyang gamer. Doon siya kumikita ng pera na binibigay niya kay Tanju. In fairness sa kanya, dami niyang kinikita kahit nakakapasok niya pa lang sa 20s niya. Ulit, dagdag spekulasyon na naman, kaya maraming kinikita. Baka, ayun, kaya gusto rin na kuhaan ng pera. Hindi natin alam. Sa susunod na parte ng kwento natin, eto, bago natin ipagpatuloy, no, pag-uusapan natin kung ano yung naging dahilan at kinuha ni Fat Cat. Kinitil niya yung sarili niyang buhay. Gusto ko lang din syempre mag-warning sa inyong lahat. Recurring topic din dito sa channel na to Kung meron kayong mga thoughts na nagsasabi sa inyo na hindi kayo belong sa mundo na to, I just want you to know na hindi kayo nag-iisa. And I just want you to know din
na bago kayo makinig dyan, makipag-usap muna kayo sa mga kaibigan nyo, and more importantly, sa mga profesional na alam ang gagawin sa mga iniisip ninyo. So dahil medyo mabigat yung topic natin, warning lang, kung natitrigger ka, please, huwag mo na munang ipagpatuloy itong video natin ngayong araw. Pupuntahan na natin yung relasyon nila. Si Fat Cat, pati si Tanju, engaged na raw sila. Ang daming mga nakikita ko online, no, na-engaged na raw sila. Sabi sa mga kwento online, although wala akong mahanap na proof dito or videos, yan yung kwentuhan. May 2024 daw ay dapat magpapakasal sila. Ngayong buwan kung kailan in-upload natin itong video na to. So, sa isang multiverse, no, masaya sila ngayon. Bagong kasal. Nakakalungkot. Ayun din kasi sa mga nakita ko, parang April, hindi ko alam kung birthday celebration, pero nagkita sila, binigyan pa daw ng phone itong si girl, yung mga ganun pa mga kwento, doon nila napag-usapan na magpapakasal sila. I think may kinalaman dun sa pagpapakasal kung bakit nangyari yung mga kasunod din. Maybe na pressure or ganun mga bagay. Yan ay spekulasyon ko lamang po. Ulit, hindi ko rin po kasi mahanap yung kabuuan ng kwento. Pero I think ganun yung nangyari. This is where things began to get sour. Si Tanju, nakipag-break siya kay Fat Cat. Sabi niya, ayoko nang ituloy yung relasyon natin. Ngayon itong si Fat Cat, nagtatanong siya, bakit? 'Di ba? Binigay ko naman lahat sa iyo, lahat ng pangangailangan mo binibigay ko. Ang sabi ni Tanju, hindi na raw nabibigay nitong si Fat Cat ang word dito ay emotional value. Ang hula ko dito ay dahil siguro LDR sila, hindi sila magkasama. Malaki pa rin kasi, no, kung nasa relasyon ka, malaki pa rin yung impact ng physical touch, yung magkasama kayo sa isang relasyon. May mga tao na katulad ko talaga, no, na pagkulang sa lambing. Feeling ko hindi ako mahal, di ba? Yun talaga yung lengguwahe, yung nakakayakap, or nakakasex, or nakakahalikan, doon nakakaramdam at nagpaparamdam ng pagmamahal. So feeling ko, baka yun yung isa sa dahilan. Hindi naman siguro sumuko agad tong si Fat Cat, no? In fact, nakita ko dito, para irigtas yung relasyon nila, pumunta pa siya, no, from Hunan to Chongqing, kung saan taga doon, etong si Tanju. Sinearch ko kung gaano kalayo, ayan, isang Google search away lang yan, nakita ko na halos 11 hours na biyahe. So, masasabi mo na dedicated talaga siya. Ang sabi ni Fat Cat, pupunta ako dyan, pag-usapan natin. At dinidiscuss pala nila yung cohabitation or magsama na mamuhay sa isa't isa, no, para iisa na lang yung buhay nila. Pero sinabi daw ni Tanju na hindi na, sorry, pero dito na natin tatapusin ang lahat. Etong si Fat, naaawa ako ito sa next part ng kwento. Etong si Fat Cat, naalala niyo yung kanina na 66,666 U1 or hindi ko alam kung U1 ba yun. Sinend niya yung kahuli-hulihang pera niya dito kay Tanju bago pumunta dun sa bridge at kitilin yung buhay. At the very end, no, iniisip niya pa rin yung kapakanan at nagbigay pa rin siya ng pagmamahal by giving the money dito kay Tanju. Alam ko, naiintindihan ko siya eh. Kasi nurturer din ako, no? Nagbibigay ako ng pagmamahal sa mga tao sa buhay ko by giving them what they need. Naiintindihan ko yun. Pag mahal ko ang isang tao, hindi mo na kailangang sabihin yung pangangailangan mo. Ako nang bahala sa'yo. Pero, ang problema sa aming mga nurturers, no, naaabuso ng tinatawag nating mga takers. 12 days later after nito, nahanap yung katawan nitong si Fat Cat. Ang dami na rin nangyari niyang 12 days na yan. Away sa pagitan ni Tanju at nung pamilya, labasan ng mga resibo online, at kung ano-ano pa. Kinalauna nitong si Tanju, nag-apologize naman siya, at I think ngayon, binabalik niya ng paunti-unti yung pera, pero I think
kiniklaim niya talaga na hindi ganun karami yung binigay nitong si Fat Cat. Kasi napakalaking pera nito, di ba? Kung wala ka namang kinikita, paano mo maibabalik? Especially if nagastos mo na. Sa atin nga, di ba, yung 5-10,000 na yan, 4 million, gaya na sabi ko sa inyo. Ang hirap nun. Eto na. After mag-blow up nitong kwento na to, no, yung Fat Cat incident ang naging number 1 trending topic search doon sa Weibo. Or yun yung Facebook nila sa China. Kung hindi ako nagkakamali, parang ganon yung analogy. Yung mga tao pumupunta sa bridge para magbigay ng bubble tea or McDonald's. Nakita ko kasi yung avatar niya, no, na mahilig pala siya dyan sa mga ganyang bagay. Marami rin kasi talaga siya mga fans. At dahil nga dito sa kwento na to, ang dami na nagkiklaim na manggagamit itong si Tanju. Personally, hindi ko masasabi sa inyo kung ano ba talaga yung nangyari sa kanila. Personal nilang buhay yan. At I think naman sinesettle na nila ngayon yung mga bagay-bagay. Pero itong kapatid ni Fat Cat, nakita naman natin kung gaano siya ka-emotional sa mga video. Sinasabi niya rin sa mga tao na wag na kayo maglagay ng food dyan sa bridge. Flowers na lang kasi sayang lang. Nag-aalala pa rin siya, no? Or kung pwede sa iba na lang kayo mag-offer ng pagmamahal ninyo kasi baka makaabala dun sa mga dumadaan sa bridge. Connected pa rin siya doon sa mga nanonood sa kapatid niya. Siguro dahil mahal niya rin yung kapatid niya, no, na parang feeling ko, nafe-feel niya na dapat asikasuhin niya pa rin yung mga nagmamahal sa kapatid niya. Anyways, makikita mo talaga, no, na mahal niya yung kapatid niya. Grabe, no? Ang bigat ng kwento na to. Naisip ko rin kanina, naaawa ako, nalulungkot ako, na isang iglap lang na ganun. Kinitil niya yung buhay niya. Pero dahil dito, no, nakaisip ako ng magandang question of the day natin. Medyo personal, pero tatanungin ko kayo. Para sa 1,000 Gcash giveaway natin, ano yung pinakamalala na nagawa mo dahil nasaktan yung puso mo? I-comment mo sa ilalim. Gusto kong mapakinggan yan. Ulit, mag-like, subscribe at notification bell kayo at pumunta kayo sa aking TikTok at Instagram. Nag-share na rin po ako ng mga kwento doon. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third. Nagpapaalam.